Malapit na naman ang November. Pag November, uso na naman yung mga gumagawa ng content na nagkukwento sila ng kanilang mga nakakatakot na experience. Na nakakita sila ng multo, nakaramdam sila ng multo, at ginagambala sila ng mga masasamang espiritu. Hi! Ako po si Red Quaresma at welcome back sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at sipahin na rin yung tiny bell button doon sa baba para updated kayo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know? At para sa video ito, magkukwentuhan tayo ng mga nakakatakot na istorya. Itong mga ikukwento ko sa inyo ay base po sa aking experience. Bata pa lang ako guys, talagang meron na akong kakayanan na makakita talaga ng mga entity, mga espiritu, mga multo, at even my ear is nakakarinig din talaga siya ng mga nakakatakot na pangyayari. Meron po akong third ear, meron din po akong third eye. So hindi lahat meron ito. So ilan lang po ang merong kakayanan na makakita, makarinig ng mga ganito. So isa po ako doon sa nakakakita at nakakarinig ng mga kakaibang nangyayari sa mundo natin. So hindi lang po tayo mga nakatira dito sa mundo. Marami din po silang nakatira dito sa mundong kinalalagyan po natin. Kung mas marami tayo, mas marami po sila. Tara, umpisan na natin yung mga kwentong experience na gusto kong ibahagi sa inyo. Handa ka na bang makinig? Handa ka na bang matakot? Kaya tara, mag-umpisan tayo. Without further ado, let's begin in 1, 2, 3, go! Anong gagawin mo kapag meron kang nakasabay na multo sa loob ng bus? Tatakbo ka ba? Or mananatili ka na lang sa loob ng bus at hahayaan mo na lang yung multong nakasabay mo sa loob ng bus? Itong kwento na i-share ko sa inyo ay nangyari last year lang. Ganito yan guys. Meron kasi kaming seminar sa San Fernando, Pampanga. And alam niyo naman dito sa amin medyo malayo ang San Fernando, Pampanga. Kaya kailangan kong gumayak ng mas maaga. So gumayak ako ng mas maaga. Alas 3 pa lang na madaling araw is naka-ready na lahat ng dadalhin ko para doon sa seminar namin sa San Fernando, Pampanga. So, nagpatid ako sa kapatid ko na ibaba ako doon sa sakayan papuntang San Fernando. So, nag-aabang ako ng bus, guys. And sakto naman, nung pag-drop sa akin ng kapatid ko, meron ng bus na nakahinto doon. Siyempre, agad-agad sumakay na ako para mas maaga akong makarating doon sa seminar namin sa San Fernando, Pampanga. So, ito na nga guys yung scenario. Habang nagsisibabaan yung mga nakasakay sa loob ng bus, ay ounti na lang kaming natira doon na pasahero sa loob ng bus. And then, nung pagdating namin, doon malapit sa madilim na dinadaanan ng bus, napansin ko na parang merong kakaiba sa aking harapan. Mismo, ito yung pinaka-konyan, yung upuan ko. And then, doon sa kabila, is may kakaibang akong nararamdaman na negative energy na sobrang kinikilabutan talaga ako nung time na iyon. As in, kung mapapansin nyo guys, yung entity na nakikita ko doon sa loob ng bus na yon is talagang kakaiba yung kanyang aura. And then, sabi ko, hinayaan ko na lang. Hinayaan ko na lang kasi yung mga nakasakay doon sa loob ng bus guys is nasa bandang harapan sila. Tapos ako kasi guys, hilig ko talagang sumasakay sa loob ng bus doon sa pinaka dulo na talaga guys. Kasi mas gusto ko kasi, alam niyo naman ako guys, I am an introvert person. So doon sa pinaka guys, sa upuan, merong isang babae na nakaupo pero hindi siya gumagalaw. Pero yung buhok niya guys, as in wet na wet yung kanyang buhok, basang-basa. As in, parang galing siya sa labas na nabasa ng ulan. Ganun yung kanya guys, yung pagkakita ko dun sa multong iyon guys. And then, nag-humming siya guys, nag-humming sound siya. Pero yung humming sound niya guys is yung parang kakaibang musika. Yung musika ng sinaunang panahon. Yung ang tawag dito, natatandaan ko pa guys yung kanan. Sandali lang isipin ko siya, no?
Ganun guys yung pag-humming niya. Siyempre medyo nakikiripihan ako. Nung una guys, hindi ko pa alam na multo siya. And then bigla ba naman siya guys, lumipat. Pero diretso lang siya guys. Lumipat siya ng upuan doon sa, kunyari ito yung upuan ko, doon sa katabi ko. Kasi nakaganon siya. Pero naka-white siya guys, pero basang-basa siya. So doon ko napagtanto na multo pala yung katabi ko guys. As in hindi ko maaninag yung face niya. Blurry yung kanyang face. Tapos yung katawan niya is basang-basa ng ulan na medyo maputik-putik pati yung paa niya. Guys, kinikilabutan ako ngayon. It's giving me a goosebumps right now. Oh my god, kinikilabutan ako. So yun nga, sabi ko, dahil nga guys, meron talaga akong kakayanan na makakita ng mga entity, ng mga multo, is kinausap ko siya na wag niya akong gambalain. Tapos bigla ba naman guys na siya, sumigaw ng malakas. Siyempre napaganon ako sa tenga ko, sumigaw siya ng malakas. Tapos yun, nung sinabi ko yun, unti-unting nawala. Tapos nag-pray na lang ako na sana na wag niya akong gambalain. So yun yung experience ko. Bigla na lang siya unti-unting nawala dun sa kinauupuan niya. And then nung lumipat na ako doon sa harapan ng sasakyan kasi medyo natatakot na rin ako guys nung time na yon. And yun nga, pagka uwi ko dito sa bahay, hindi muna ako agad-agad na pumasok sa loob ng bahay kasi nag-cleansing muna ako para yung mga negative energy na nasagap ko doon is hindi sumama sa loob ng bahay. Alright, yun lang. Meron pa akong mga kwento na gusto kong i-share sa inyo. Sana nagustuhan niyo ito. Bye po!